Nung nagkabutuhan na mga kababayan, okay na. 19 senator na yung bumoto para itago itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, pinagsalita na. Mga kababayan, ito pong si Senator Robin Padilla. Ano po, kung ano yung masasabi niya, hingil po mga kababayan sa pagboto na yan na itago or i-archive ito pong impeachment case versus BP Sara. So ngayon mga kababayan na ito, pakinggan natin yung sinasabi ni Robin Padilla. Kasi masaya daw siya sa naging desisyon ng Senado. Tingnan nyo kung gaano kauto-uto mga kababayan dito itong si Senator Robin Padilla. Senator Robin Hood Padilla is recognized to explain Yan. his vote. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullah. Alam niyo po, ito na po siguro ang pinakamaligayang araw sa buhay ko sapagkat makasaysayan. Kita nyo, napaka-OA ni Senator Robin Padilla. Yan na raw yung pinakamasayang araw sa kanyang buhay dahil daw makasaysayan ito. Alam nyo kung bakit makasaysayan ito mga kababayan? Kasi for the first time sa history ng Pilipinas, yung mga senator di umano ay pinoprotektahan etong ginawang pagnanakaw di umano ni Vice President Sara Duterte sa Kaban ng Bayan. Kaya nga for the first time lang nangyari ito. Kasi yung mga nagdaan na impeachment mga kababayan, talagang kita nyo naman tinrabaho ng Senado yon. Ngayon, yung impeachment na nasa Senado, ayaw nilang trabahuin. Ako po ay nagpupugay at malalim na paghanga sa isinagawang paliwanagan ni Senator Marcoleta, Senator Soto, Senator Ontiveros, Senator Lacson, Senator Pangilinan, Senator Aquino, Senator Pia Alan Cayetano, Senator Rafi Erwin Tulfo, Senator Mig Subiri. Ang palitan ng mga paniniwala sa plenaryo ay simbolo ng humihinga at buhay na Senado. Nako! Nakagawa natin ang kalayaan at kasarinlan. Naniniwala ba kayo sa sinasabi ni Senator Robin Padilla? Yun po yung ginawa nila sa Senado kahapon mga kababayan, na itago yung impeachment ni Sara Duterte sa pamamagitan ng pagdidibati-bati po nila. Nakalaunan marami ang pumabor para itago na lang yung impeachment. Yan ba ay nangangahulugan na humihinga ang Senado at nagbibigay ng hustisya mga kababayan? Hindi. Kasi hindi naman para sa taong bayan yung naging desisyon nila eh. Kanino bang kapakinabangan yung naging bunga ng desisyon po nila sa Senado? Hindi naman kapakinabangan ng taong bayan yan. Kapakinabangan po yan ni Vice President Sara Duterte at ng mga kaalyadong senador ni Vice President Sara Duterte. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na humihinga mga kababayan ang proseso dyan sa Senado. Oo nga, humihinga para kay Sara pero para sa mamamayan, hindi. Isang demokrasya na naririnig ang bawat naratibo. Tagahanga po ninyo ako lahat. At alam naman po ninyo, sa maiksing panahon ko rito, ako ay pro-Westminster. At ngayon, system po, system. Yan po yung parang sa UK. At yan po yung nakita ko ngayong araw na ito. Ang lahat ng mga senador ay gising, ang lahat ng mga senador ay nandito, ang lahat ng mga senador ay nagtatrabaho sa ayon sa kagustuhan kong makita ko ang bawat debate at ang bawat opinion ng bawat isa. Ano yung Senate President lang ang peg? Ano yun mga kababayan, parang Senate President lang? Natutuwa siya dahil nakita niya yung mga gusto niyang makita? Parang ang dating ni Robin Padilla dito, siya ang Senate President. Diba para siya yung nagdidikta ng lahat? Kasi natutuwa daw siya na nakita niya na nagkakaroon ng debate sa harap niya. Kaya nagpapasalamat po ako. Napakagandang araw po nito sa inyong lahat at sa ating lahat. Ngayon mga kababayan, gusto ko pong malaman ninyo na ako po ay nagbibigay-pugay sa lahat ng nanonood sa atin ngayon. Malamang ang sasabihin ninyo, siyempre si Robin Padilla, ang boto niyan, alam na natin. Eh, mabuti po, alam nyo na. Kita mo? Ang gusto ko lamang pong liwanagin ay ito. Ang nais ko, sana, ay katapusan na nito. Dismissal. Una pa lang po. Kapal naman ang mukha nyo. Diba? Kapal naman ang mukha ni Senator Robin Padilla dito sa part na to. Pinapasahod ka ng taong bayan pero sinasagasaan mo interes ng mamamayang Pilipino? Diba? Parang sinabi mo na rin
na wala namang katuturan yung ipinananawagan ng taong bayan na gusto nilang makita yung mga ebidensya. Gusto nilang mapapanagot si Sara Duterte kung may pananagutan. Parang ang ending mga kababayan dito, nagluklok tayo ng senador na patabain ng sambayan ng Pilipino. Sorry for the words na ganyan, pero yan po yung totoo. Bago pa lang po kami na-convene, labag na po sa kalooban ko na matuloy ito. Nakita niyo naman po noong nagkasumpaan, talagang ipinaglalaban namin na politika ito. Politika ito At kailangan ng due process. Pero natuloy pa rin po, nag-convene pa rin. Pero hindi pa rin po ako nagsuot ng robe dahil para sa akin ay protesta. Dahil ayoko po talagang matuloy. Bakit? Sa loob po ng matagal na panahon ni Bonifacio, ni Aguinaldo, panahon ni Aguinaldo, ni Quezon, panahon ni Marcos Sr., ni Aquino Sr., ni Aquino Jr., ni Arroyo, Marcos Jr., PRRD Duterte, HOR ngayon, at Vice President Duterte. Hindi na po tayo natapos sa usapin ng politika at yaan po ay pinagtibay ng Supreme Court sa kanyang desisyon na sinabi niya mismo, oo, politika ng impeachment, pero hindi kailanman dapat masagasaan nito ang karapatan ng tao. Malinaw at yun po ang pinaglalaban natin at kailangan dumaan sa tamang proseso. At yan po ang pinaglalaban natin. Ngayon, mga eto kaya mga kababayan, nasasabi kaya ni Senator Robin Padilla yan nung mga panahon na sinasagasaan nila yung karapatan ni former Senator Laila de Lima? Hindi ako nagtatanong lang kasi nung mga panahon mga kababayan na gumagawa sila ng mga fabricated case laban kay former Senator Laila de Lima, hindi sila nagsasalita about sa due process. Hindi sila nagsasalita about sa karapatang pantaong nasasagasaan ng gobyerno noong mga panahon na sila yung nasa kapangyarihan. Yung mga ipinatumba sa AJK mga kababayan, na mga nasagasaan yung karapatang pantao, nagsalita ba sila ni isang katiting na salita doon? Habang yung mga kababayan Pilipino natin, itinutumba ng walang kalaban-laban, yun talaga lantaran na sinasagasaan yung karapatang pantao. Tapos ngayon na si Sara Duterte yung naharap sa ganyang klase ng pananagutan, kailangan galangin yung karapatang pantao. Nasaan yung pagkakapantay-pantay dyan? Kaya nga ako naniniwala ako mga kababayan na much better na lahat kapag mga politiko yung sangkot, dapat doon na lang sa ICC litisin. Kasi kahit papaano baka doon may hustisya pa mga kababayan na makakamtan yung mga kababayan Pilipino po natin. Kasi pag dito mga kababayan, in my personal opinion, at ayon din sa ating mga kababayan Pilipino, mukhang malabo yung hustisyang makamtan. Mahal kong kaibigan, pagkatapos po natin marinig ang bawat punto ng bawat isa, sana po, matapos na po ito at harapin na po natin ang mga tunay na problema ng bayan. Wala kang ang ambag Katulad po ng agrikultura, pagkain, kaguluhan sa West Philippine Sea, sa buong mundo. Ang dami po nating dapat pag-usapan. Total, meron pa naman pong Pebrero, ang sinabi naman po ng Supreme Court, at ang Supreme Court naman po, ang siya naman po dapat na sinasabi ng saligang batas. Malinaw po, matagal po akong ginawang chairman ng constitutional ni dating Pangulo Mig Zubiri. Pinagkatiwalaan niyo po tayo, pinag-aralan po natin yan, at malinaw sa konstitusyon na ang magpapaliwanag ng saligang batas ay Supreme Court. Kaya sana po, ako yung malungkot talaga dahil napunta tayo sa archive. Yung archive, binasa ko pwede pala yan hukayin anytime, kung ano man. So, hindi pa rin tayo natapos. Kaya sana po, bagamat ang boto ko ay yes, aray. Kapal mo! Gusto kong malaman at mailagay po sa lathalan ng Senado na ako'y may reserbasyon dyan. Malaking reserbasyon ko dahil gusto ko dismissal. Tapusin na natin to. Hindi pa tayo natapos Total, hindi ka kasi nakakaintindi ng rules ng Senado. Senator Robin Hood Padilla, maliwanag na wala sa rules ng Senado ang dismiss mga kababayan. Kaya nga gumawa na lang sila ng mga term reprimand, archive, kasi hindi nila pwedeng i-dismiss yan kasi wala sa rules ng Senado. Bakit hindi maintindihan ni Senator Robin Padilla yon? Senador pa man din siya. Sabi na lahat. Ilang oras ang banatan. Pero hindi pa rin natapos. Kaya po, mga mahal kong kababayan, bago po ako umupo, nais ko pong malaman ninyo na ang inyong Senado ay tumatakbo. Nako? Kung kayong malungkot sa mga hindi pabor sa amin o sa mga pabor naman, isa lang po ang masasabi ko. Tigilan na natin ang politika
at mahalin natin ang bawat isa, magkaisa na tayo, pag-usapan natin ang mga totoong problema. Maraming salamat po. Thank you, Senator Robin Hood Padilla, Madam Secretary. O ayan mga kababayan ha. Kanina sabi niya masayang masaya daw siya. Kaso ang ending, malungkot daw siya mga kababayan dahil daw nailagay sa archive etong impeachment ni Sara Duterte na anytime pwede daw pong hukayin. So ngayon sa akin lang naman mga kababayan, mas maganda na dapat para matapos na rin to, dapat nagkaroon na lang sana ng trial. Kasi ang pakiusap lang naman ng mga kababayan Pilipino po natin, masilip lang yung ebidensya. Makita lang yung ebidensya. Pag nakita na yung ebidensya mga kababayan, taong bayan na po ang maghuhusga. Napakahalaga mga kababayan ng public opinion sa panahong ito ngayon. So ngayon, kapag nakita ng mamamayang Pilipino na may sabit doon sa mga ebidensya, may mga mali, o di nalinis ni Sara Duterte ang pangalan niya. Ngayon kapag nakita ng taong bayan na may pananagutan talaga si Sara, o di kailangan niyang panagutan, ngayon kasi mga kababayan ganito. Paano na-attempt nito mga senator na kaalyado ni Sara Duterte na i-dismiss, pangarapin nilang ma-dismiss etong impeachment ni Sara Duterte nang hindi man lang naipagtatanggol ni Sara Duterte yung kanyang sarili sa mga matitinding accusation ng pagnanakaw ng pera ng kaban ng bayan? Payag ba kayo nun? Yung mga didisit dyan, okay lang sa inyo na hindi na ipagtanggol ni Sara Duterte yung sarili niya? Ang tingin ngayon ng mamamayang Pilipino kay Sara, nagbulsa ng 612.5 million pesos na pera ng mamamayang Pilipino at hindi niya nalinis yung pangalan niya kasi ayaw ninyong ipalinis yung pangalan niya. Ayaw ninyong hayaan si Sara Duterte na linisin yung pangalan niya. Kaya nga kung sino man ang talo dito, mga kababayan sa totoo lang, oo talo ang mamamayang Pilipino pero mas talo si Sara Duterte dito. Bakit? Yung tingin sa kanya ng mamamayang Pilipino hanggang sa magpalit ng liderato, hanggang sa lumipas ang panahon, kapag ka sinabing Sara Duterte ang papasok sa isipan ng mga kababayan Pilipino po natin, ayan yung nagbulsa ng 612.5 million pesos na hindi maipaliwanag kung saan napunta. Yan yung hinahabol dahil sa 125 million pesos na confidential funds na inubo sa 11 araw. Diba yan yung papasok ngayon sa isipan ng mga kababayan Pilipino po natin kahit sa hinaharap. At yan ay kasalanan ng mga senator na pinoprotektahan itong si Sara Duterte kaysa hayaan na harapin niya at ipagtanggol niya yung kanyang sarili. Harapin itong investigasyon patungkol sa kanya at ipagtanggol yung kanyang sarili. So ngayon mga kababayan, maliwanag naman na masaya daw itong si Robin Padilla kasi yung impeachment ni Sara ay nailagay sa archive mga kababayan, naitago. Dito, ang tinitingnan ni Robin Padilla, politika daw po itong nangyayari kay Sara Duterte. So anyway, mga kababayan, ito pong usapin na ito ay ituloy po natin dito sa isa pang topic na nakita po natin. Alam nyo ba mga kababayan, di ba August 6, yung nangyaring butuhan dyan po sa Senado. So bago pala mga kababayan mangyari yan, nagkita pala mga kababayan, bago mangyari or pagkatapos ng butuhan, nagkita pala mga kababayan, ito pong si Chis Escudero at saka po itong ambassador ng China. Ayan kung titingnan nyo mga kababayan, sabi dito sa News 5, ayan, blessed to meet several senators. Ibinahagi ni Chinese Ambassador to the Philippines, Huang Xilian, ang ilang larawan mula sa pagkikita nila ni Senate President Chis Escudero nitong Miyerkules, August 6. Ayan maliwanag ha, August 6, hindi idinetalye ni Huang ang mga napag-usapan nila. Ito pa nga yung caption, honored to call on the Senate President Chis Escudero and exchange views on a range of topic of mutual, yan sabi dito, interest, saad ni Huang sa isang social media post. Also pleased to meet with the several senators, dagdag pa niya mga kababayan. So ngayon, kung titingnan ninyo, yan po yung larawan ni Senate President Chis Escudero at saka po mga kababayan, nitong si Huang Xilian. Ngayon, hindi may iwasan ng mga kababayan Pilipino po natin na isipin na may nangyaring hocus-pocus dito sa issue mga kababayan ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Diba, biruin nyo mga kababayan, August 6, diba, August 6 din yung nangyaring butukan. Diyan po mga kababayan sa Senado patungkol po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So ngayon,
Ano yung naaamoy nyo dito? Ako nagtatanong lang naman mga kababayan kasi mukhang ano to, mukhang matindi to. Tama po, forever magnanakaw si Sara kasi hindi niya naipaliwanag. Yes, hindi niya naipaliwanag yung sarili niya. Galawang GMA, si Ham and Cheese. Di ba mga kababayan? Eh baka mamaya baka may pinapasok din to na ano, na gentleman's agreement. Hindi, ako nagtatanong lang naman kasi baka nga mamaya magulat na lang tayo. Eh may gentleman's agreement na nangyayari mga kababayan, di ba? Kasi biruin nyo, yan o, mismong ang nag-post pa nga nito, News 5. At ito naman mga kababayan ay nakapost sa social media ni Juan Sillan. Itong pagkikita po nila noong August 6 ni Senate President Chis Escudero. Mukhang pumapasok ito mga kababayan dun sa isang senator na maaga pa lang ay nag-aambisyon ng maging presidente ng Republika ng Pilipinas at yung inaasta ngayon galawan ng isang presidente. So mukhang naiintindihan na natin kung sino yung tinutukoy mga kababayan doon po sa doon sa blind items ng Abante patungkol po sa isang senador na kung saan habang maaga pa naghahanda na sa pagtakbo bilang presidente ng Republika ng Pilipinas or susunod na presidente sa darating na 2028. So yan, mga kababayan, ito hindi ko nabibigyan pa ng mga kahulugan na kayo na yung bahalang humusga at mag-iwan ng komento sa kung ano po ang masasabi nyo hingil po dito mga kababayan sa pagkikitang ito ni Senate President Chis Escudero at ni Juan Sillan, ambassador ng China dito po sa Pilipinas. Ano po, so comment below na lamang po kung ano pong opinion nyo hingil po dyan sa mga topic na yan na tinalakay po natin mga kababayan. Ano po masasabi nyo hingil po dyan, comment below na lamang po.